Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mula noong tayo ay nagkaroon ng pang-unawa at dumadalo na linggo-linggo sa banal na misa, mapapansin nyo na ilang beses na natin narinig ang talinghagang ito. At ang ating mga mahal na pari, ilang beses na rin nagbigay ng paliwanag patungkol sa talinghagang ito. Na mismong si Jesus, kung inyong maalala, ang siyang nagbigay ng mga kahulugan na nilalaman ng talinghaga. Sabi nga ng Panginoon, ang salita ay ang tinutukoy na binhi sa talinghaga. Siya ang manhahasik ng binhi. At ang iba't ibang uri ng lupa ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng tao na tumanggap ng salita ng Diyos. May lupa na nasa daanan. Sabi ng Panginoon, ito'y tumutukoy sa mga tumanggap ng salita ng Diyos, subalit hindi nakaunawa. May lupa na nasa kabatuan. Tumutukoy sa mga taong tumanggap ng salita ng Diyos na sa una, masayang masaya. Subalit kalaunan, dahil sa hindi tumimo sa kanilang puso sa panahon ng kapighatian, tinalikuran nila ang salita ng Diyos. At ang ikatlong uri ng lupa ay yung mga taong tumanggap ng salita ng Diyos. Yung mga nasa dawagan, tumutukoy sa mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Subalit, naging maibigin ng mga taong ito sa kayamanan. Ano pat ang salita ng Diyos ay walang naging puwang sa kanila. At ang ikaapat na uri ng lupa ay matabang lupa. Dito, ang salita ng Diyos sumibol, lumago, nagkaroon ng bunga, masaganang bunga. Kung ang mga uri ng lupa pala ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng tao, ang tanong ngayon sa atin na ito, anong uri ako ng lupa na nababanggit sa talinghaga? Ako ba yung nasa daan? Ako ba yung nasa kabatuan? Ako ba ay nasa dawagan? O ako ba ay isang uri ng matabang lupa? Mahirap nating angkinin na nasa matabang uri na tayo ng lupa. Bakit kamo? Dahil kung nasa matabang uri tayo ng lupa, namumunga tayo, marami tayong nagagawa na kabutihan. Una, sa ating pamilya, na naaakay natin lahat ng kasapi ng ating pamilya para mapalapit sa Diyos. At pagdating sa ibang tao, kamag-anak, kapitbahay, nakikilala tayo bilang mabuting tao. Bihira yan, mabanggit sa atin. Kaya nga mga kapatid, sa pagninilay na ito, mahirap nating masabi na nasa matabang uri na tayo ng lupa. Subalit kung meron mang tayong dapat gawin, una, itaboy natin na mapabilang sa lupang nasa daan, sa lupang nasa kabatuan, sa lupang nasa dawagan.
At kung hindi pa man tayo matabang uri ng lupa, pag sumikapan natin na maging isa. Ang tanong lamang, paano nga ba nagiging matabang uri ng lupa? Alalahanin natin na noong pandemya, marami sa ating mga naging kapamilya, ilan kakilala, naging plantito at plantita, di ba? Mahilig magtanim. Sila pwede nating tatanungin, paano nga ba nagiging matabang uri ang lupa? May 4 na kinakailangan. Una, ay dapat nagkakaroon siya ng sapat na tubig. Ikalawa, dapat merong tamang sikat ng araw. At gayon din dapat nalalagyan ng pataba. At pang-4, ang lupa ay kailangan rin bungkalin. Tinatanggal ang mga nakahalong maliliit o malalaking bato, lalo na ang mga damo na naroroon. Ang lupa na inihahanda at pinapataba ay parang ating kaluluwa. Ang kaluluwa natin kinakailangang ihanda upang ang binhi, ang salita ng Diyos, ay lumago at mamunga. Kaya nga kung ang lupa ay tumatanggap ng sapat na tubig, ito'y tumutukoy sa sakramento ng binyag. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpapabinyag at pinabibinyagan ang ating mga anak. Inihahanda ang lupa, ang ating kaluluwa. Ikalawa, tamang init ng araw. Yan ang dahilan kung bakit meron tayo sakramento ng kumpil. Tinatanggap ang init at biyaya ng Espiritu Santo. Dagdag, para ang lupa maging mataba ang ating kaluluwa. Ikatlo, dapat nilalagyan ng pataba. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong sakramento ng Eucharistia. Ang pagtanggap ng kabanal-banalang katawan ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng samot-samong grasya at biyaya upang ang ating kaluluwa ay tunay ngang maging mataba. At ika-4, katulad ng lupa na binubungkal, ang ating kaluluwa nangangailangan rin ng pagbubungkal. Ito ay nangyayari sa sakramento ng kumpisal. Doon, tinatanggal ang malalaki, maliliit na mga bato, maging ang mga damo na walang karapatan tumubo sa ating kaluluwa. Sinasagisag nito ang ating mga kahinaan, sinasagisag nito ang ating mga pagkukulang, sinasagisag nito ang ating mga kasalanan na walang puwang sa ating kaluluwa. Ito, mga kapatid, ang paghahanda sa ating kaluluwa upang maging matabang lupa. At kapag tayo naman ay nakatatanggap ng binhi o ng salita ng Diyos, pangalagaan natin ito. Sa papanong paraan? Doon sa mga nag-aalaga ng tanim, kapag ang halaman o binhi maliit pa, nilalagyan niya ng proteksyon upang hindi maksira ng mga alagang hayop o di naman kaya maapakan mismo ng tao. Ang ilan naglalagay pa nga ng tinatawag na tree guard or plant guard para tiyakin ng halamang iyan ay lumago, lumaki at kalaunan mamunga. Kaya ang salita ng Diyos na ating natatanggap,
proteksyonan rin natin saan? Mula sa mga maling pag-unawa nito. Dahil alalahanin natin kahit sa ating lipunan, marami ang nagpapanggap na sila raw ang may tamang katuruan patungkol sa salita ng Diyos. Na kung tutuusin, hindi naman sa kanila ipinagkaloob ni Jesus na pangalagaan ang salita ng Diyos. Kaya mag-ingat sa mga nagpapanggap na pastor, nagpapanggap na mga tagapangaral na nasa labas ng simbahan. Dahil ang mismong salita ng Diyos gagamitin nila sa kanilang kapakinabangan, pero hindi para sa ating kaligtasan. Ililin lang lamang tayo. Kaya maging mapagsuri at higit sa lahat pangalagaan ang salita ng Diyos na ating natanggap. Dahil sa huli, inaasahan sa atin na yamang tayo ay nagkaroon ng kaluluwang mataba. Inaasahan ng salita ng Diyos mamunga ng lubusan. Narinig niyo po ba ang unang pagbasa? Narinig niyo po ba ang salmo para sa linggong ito? Doon ipinababatid sa atin ang kahalagahan ng mga bagay na ito, ng tubig, ng init, ng pataba, ng pagbubungkal upang matiyak ng lupa maging mataba. Sikapin natin na yamang napulot natin ang aral na ito, na sa pang-araw-araw na buhay, pahalagahan natin ng ating kaluluwa lumalago, tumataba, upang ang salita ng Diyos na napupulot natin linggo-linggo, magkaroon ng puwang sa ating kalooban at puso, nang sa gayon dumating ang araw, ang salita ng Diyos na iyan, katulad sabi ng Panginoon, na mumunga ng may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Di man marahil pare-pareho ang dami ng ating bunga, ang mahalaga ay ang mamunga tayo ng lubusan. Dahil pagdating ng wakas, kung saan ang Panginoon ay magtatawag sa atin upang magbibigay tayo ng sulit ng mga biyayang kaloob niya, ito ang kaya nating ipakita. Ang salita mo, Panginoon, nagkaroon ng bunga sa aking kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.